Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagbatikos ng isang dating congressman. Dati siyang Deputy House Speaker. Binatikos niya ang mga kongresista ngayon na pinanguluhan ni Speaker Martin Romualdez. Dito po sa headlines ng Philippine Star, ito ang title. Divorce Bill Unconstitutional, says ex-lawmaker. Okay, sino itong dating congressman? Siya po si dating party list, Buhay Party List Representatives Lito Atienza. Ano rin siya, dating mayor ng Manila. So, he gave warning to the senators kasi ang absolute divorce bill nasa Senado na at hinihintay na lang na aksyonan ng Senado. Unconstitutional, sabi ni dating mayor and dating Deputy House Speaker Lito Atienza. Sabi niya, sa mga senador, do not join the stampede created by the divorce bill because that is artificial. It is not what Filipinos see as the solution to their marital problems. Okay, so anong basihan ni dating Congressman Atienza na violation ito sa konstitusyon? Okay. So yung House Bill 9349, sabi niya, ito na, we as lawmakers should follow the Constitution and not violate it. There are already laws which address some of the reasons the proponents use as basis for the divorce law, such as violence against women and children. Okay? So, yun ang unang rason na mayroon ng mga batas na tumutugon sa problema sa mga mag-asawa, violence against women and children. Okay, ito na sa Constitution. Sinite niya yung article ng Constitution. Article 2, Section 12 of the Constitution. Anong nakalagay? The state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. Ayan. Kasi kung magkakaroon ng absolute divorce, anong mangyari sa pamilya? Di ba? Kawawa ang mga anak. Maapektuhan ang pamilya kung mayroong absolute divorce law. Kaya ito ang sinasabi niya. Okay, isa pa. Article 2, Section 12 of the Constitution. The state, Article 15, Section 1 and 2. Sabi sa Constitution, it recognizes the Filipino family as the foundation of the nation and that marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Yan. Very clear. Nasa Constitution yan na ang basic unit ng society, ang foundation ng ating Filipino life is the family. So, dapat yung marriage na yan is inseparable. Utos ng Diyos. Being a Christian country tayo, anong utos ng Diyos? Kung ano ang pinagdugtong ng Diyos, walang sino man na makakapaghiwalay. Okay, ito pa yung other reasons ni dating Congressman Atienza. Sabi niya, abusive husbands and fathers can be penalized with imprisonment for violating yung mga existing laws. Okay? So, nasa kamay na ngayon ng Senado itong bill na ito. Okay. Warning pa ni Lito Atienza, pag maipasa daw, kung sakali maipasa ng Senado itong bill na ito, pwede silang magpunta sa Supreme Court
to question the legality of the manner in which the bill was approved at the lower house. Controversial ito eh. Paano ba yan? Yung bilang 126 ang bumoto na yes, 119 ang no, and then 20 ang abstention. So, dikit yung botohan. Binang na yung gavel. Pasado kasi mas marami. Kaya lang, may nakapansin na kulang daw yung 126. Hindi nakaabot ng majority ba? Kulang. Later on, binago. Kinurek. I don't know. Hinukus-pukus nila. Ginawang 131 yung bumoto ng yes. So, yon ang i-question ni dating Congressman Atienza sa Supreme Court in kaso makapasa. Plus ito, si dating Senador Vicente Soto, isang anti-divorce lawmaker ito. Kahit noon pa, Senate President siya, ayaw niya na magkaroon ng divorce dito sa Pilipinas. Sabi niya, lalabanan niya yung kakandidato si Vic Soto na Vic Soto, si Tito Soto, sorry. Kakandidato si Tito Soto na senador. Yan na. May makakalaban. Plus, yung mga senador na nandyan na ngayon, Senate President Escudero, nagsabi siya na hindi siya pabor dito sa bill na ipinasa ng lower house. Kasi wala daw yung annulment, hindi binigyan ng dapat nabigyan sana ng pansin yung annulment na pababain yung gastos ng annulment kasi nandyan naman yung annulment para yung mag-asawa na nagkakaproblema pwedeng makapaghiwalay, but the divorce hindi talaga pwede kasi kung annulment, ibig sabihin nun marriage never existed in the first place, so ma-invalidate yung unang marriage, kaya annulment lang. Kaya lang kung divorce, iba na yun dahil pinaghiwalay mo na. Kaya annulment lang, sabi ni Senator Escudero, ang gusto niya yung libre ba o mura. Yun ang gusto niyang maipasang batas. Murang annulment, hindi gagastos ng malaki para ang mga mahirap nating kababayan na nagkakaproblema sa marriage, makapag-annul pa rin kahit hindi magbayad ng malaki. Sa ngayon kasi, puros mayayaman lang ang makakaya magbayad. I think pinakamababa 200,000 pataas ang isang annulment case bago maaprubahan. So, Senator Subiri, ayaw din niya. Maraming ayaw eh. Senator, sino pa ito? Estrada, Senator Villar, madami. Kaya more than 7 na ang senators na marami. Kaya nakikita ko, itong divorce bill na ito, parang tsa-tsa. Wala nang papupuntahan kundi mainidoro na. Okay, so punta na tayo sa tsa-tsa. Ano sa tingin nyo? Completely na kalimutan na ba ni Speaker Romualdez yung kanyang tsa-tsa? Itutuloy pa ba o hindi na? Ito, narinig ko lang si Professor Ronald Llamas, isang credible political analyst. Sabi niya, they will give one last push o one last try. Susubukan nila itong 20th Congress. Kasi 19th Congress, wala na. Dead na yun yung Susubukan nila kasi, alam nyo naman, that's the only way for Speaker Martin Romualdez to lead this country by being a Prime Minister. Sa election, mabuti pa si Senator Tulfo. May pag-asa. Kasi, alos tay na sila ni BP Sara sa sa mga survey.
Si Tulfo hindi naman talaga kasama sa kampo ni PBBM. Baka maging independent pa siya. So, paano mananalo si Speaker Martin Romualdez? Kaya, tsa-tsa, the only way for them na mangulo sa bansa is tsa-tsa. Kaya, susubukan pa nila yung tsa-tsa. Kaya, huwag po tayong magkumpiyansa sa kanilang tsa-tsa.